Hello mga kamestro, welcome back again to our channel and isang vlog na naman ang gagawin natin sa hapon ito. Kakabalik ko lang, galing ng Iloilo. No? Kung nakita ninyo yung last vlog ko ay sa Iloilo yon, yung sidewalk. Naispatan ko lang yon doon sa bintana kung saan naka-view yung aking accommodation room. So ngayon nakabalik tayo sa Manila and medyo makulimlim yung klima rito. Gayon pa man, naisip ko lang na magkwento sandali dahil nung nandun ako sa Iloilo, ang aking topic ay medyo hindi aligned doon sa dalawang speaker, no? And napakaganda ng topic ng dalawang speaker. It's about disability. So yung una is yung about sa deaf, hearing. And yung pangalawa ay about sa wheelchair, no, yung mga requirements ng ramps. So ang speaker, si Architect Fantilaga Joy, ay isa siyang person with disability and naka-wheelchair siya. And kinuwento niya kung paano nangyari sa kanya yun. And it happens now that it is her advocacy. No? So, match din doon sa aking vlog nung umaga kung saan nakita ko sa window ng aking accommodation room sa hotel na ang isang building, ang kanyang parking, yung sidewalk ay kinainan ng portion ng puwetan ng sasakyan. And nung hapon na nagtutok na yung speaker, ay naalala ko yon na tama lang yung time na nag-vlog ako regarding doon sa sidewalk. No? And it so happened that that sidewalk is also in Iloilo. And the speaker is also a resident of Iloilo na naka-wheelchair. Kung saan advocacy niya ngayon yung BP 344. So, it is now a wake-up call to the architects who design structures not to abuse the use of public roads, public property, especially if it is intended for pedestrians, for their safety. And malaki ang role dapat dito ng mga building officials. Ako gusto kong i-emphasize ang vlog na ito sa role ng building officials kung bakit binibigyan ng approval sa pag-apply ng certificate of occupancy na malinaw naman sa kanilang mga mata that use of sidewalk, a public property, is unlawful for that private project. Bakit ninyo binibigyan ng permit? Bakit hindi ninyo ina-advise na, sandali, hindi ninyo dapat ito in-occupy, mag-adjust kayo doon sa harap? Bakit hindi ninyo yan ginagawa? It is a general call to the building officials. Not only in Iloilo, ha? Kasi, ang dami rin. No? Pag naglalakad ako, ang dami ko nakikitang ganyan din. That nobody called. Nabigyan ng certificate of occupancy. So, hindi tayo concerned sa safety ng pedestrian. Concerned pa tayo doon sa requirements ng parking. Saan ba ang mas matimbang doon? Diba? Ang objective ng implementation ng National Building Code and its revised implementing rules and regulations is to secure the safety of the, not only of the occupants of the building, but also of the public
and that includes pedestrians. Diba? May provisions yan sa Rule 7 and 8 na ang sidewalk ay talagang hindi mo dapat pwedeng gamitin for your private purpose. So, ang isang designer, pag ginawa niya yon, ang magbabalance dapat doon ay ang regulator, which is yung Office of the Building Officials. Pero ang dami talagang structures. Hindi na tayo papasok dun sa loob para tingnan ang compliance sa BP 344. Doon na lang sa labas, sa sidewalk na yan. Hindi ninyo yan tinitingnan. Hindi ba? Unfair yun sa public. Paying taxes. Ano yun, hindi sila makakadaan. Kung makikita nga ninyo yung video ko kahapon or isang araw sa vlog ko na yon, may naglalakad. Saan naglalakad? Doon sa right of way. Di ba? So sana maging strict tayo sa ganon. Kasi magko-comply naman ang building owner eh. I'm sure yon magko-comply ang building owner kasi hindi sila makakapag-occupy pagka hindi nyo yan binigyan ng certificate of occupancy. Dahil nga may violation. So tingnan mo yan. Saan ngayon dadaan ng naka-wheelchair? Pagka ang puweta ng sasakyan ay sakop niya yung portion ng sidewalk na dapat yun ang daanan ng naka-wheelchair. Daanan ng pilay. O daanan ng normal na naglalakad. Hindi ba? Unsafe sila doon sa kalsada pag doon sila naglalakad. Ngayon, naging isa rin sa naging controversial sa Iloilo yung implementation nitong pag-require ng AYAPOA number sa title block and sa permit form, probably ng architectural permit. Hindi naman ako against dyan kung talagang need i-implement. No? Kasi nasa form. Pero, bakit inuuna pa natin yung mga ganyang bagay na you will be strict for that requirements ng AYAPOA number? Nire-require pa yung AYAPOA certificate. Diba? You are much more concerned to that document, pero hindi kayo concerned sa safety ng public. Saan bang matimbang doon? Ang safety ng public o yung document na yan? O, kahapon doon sa talk ko, sinabi ko doon na kung i-implement lang naman ang AYAPOA na yan, number na ilagay talaga o yung certificate ay hihingi ng Office of the Building Official, match na i-implement nyo na yung buong title block. Diba yung first block ng title block, anong nakalagay doon? Para lang sa designer, para lang sa designing architect, designing engineers, ng mga allied professionals sa design ng structure. Hindi nga pwede doon ang contractor because they're not designers. Developer, they are not designers. Pero tinatanggap nyo yung blanco. Tapos magiging strict kayo sa requirements ng AYAPOA number, AYAPOA certificate. Mas concerned ba kayo dyan kaysa dun sa public safety, doon sa sidewalk? Ba? Napaka-unfair. Sabi ko doon sa seminar ko kahapon, hindi na requirement sa PRC ang renewal ng PRC ID, ang Certificate of Good Standing or AYAPOA certificate. But I emphasize to the architects na hindi dahil hindi na require ng PRC yon ay hindi magbabayad ng association dues. Because association dues is a lifeblood of the organization. Lalo na pag ikaw ay practicing architect na nagdi-design na kailangan mo yon. Ako hindi ako masyado nagdi-design. Iba yung practice ko. I'm leading towards construction arbitration, claims management, forensic architecture. Hindi naman kailangan ng gano'n. Kasi sinasabi ko sa mga architects, magbayad pa rin kayo. Kasi kailangan naman ng organization na
magbayad ng land tax, building tax, uh, bayad sa mga empleyado ng headquarters. No? Kung may problema ka doon, pwede mo naman i-question, no? And ask for a financial statement. Pero ako ay much concerned doon sa implementation ng goal ng building code to promote and to secure the safety of the public. Safety of the public as a result of the design of the structure. Unahin pa natin may mga bagay na yan na hindi naman kahit wala yan, di ba? As long na ang PRC ID mo o yung Certificate of Registration is not revoked, suspended, or withdrawn, a professional can practice a profession. You cannot prevent them from practicing their profession. That's an actionable wrong. So sana, magiging lesson naman sa atin, di ba? Yung speaker kahapon, di ba, naka-wheelchair. So concern yung ganong safety. Unahin natin yon sa kalsada. Unahin natin yung implementation ng public safety. Hindi yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa public. Di ba? The architect, when the architect design a structure, the architect and engineers will see to it that it is safe for the occupants. Regardless of whether there is a number na hinihingi dyan sa form or what. They are liable under Article 1723 of the Civil Code. Nandun yung liability. The rest is administrative liability yon. So, yan lang. Sana maging aral sa lahat na dapat ay mangingibabaw yung pag-implement ng National Building Code and its revised implementing rules and regulations to promote and to secure public safety ng occupants, most especially those pedestrians. So, yun lang. Sana makatulong ulit yung vlog na ito. It's a wake-up call not only to architects, designers, and of course sa mga regulator ng batas na ito to promote public safety. Magandang hapon sa lahat.